So pag-usapan natin, no, itong tinatawag na real real estate investment trust. So alam niyo ba ang REIT? So tayo ay nagtanong sa ating social media channels at ang sinabi ng mga respondents, 36%, narinig ko na yan, and I would like to know more. O ayan, sasagutin natin yan. Bago yan ano yan? 24%. So nasa 50% na ba yan? 60% na yan. Yes, meron ako niyan. Uy, 19%. Marami ha, yung may REITs. Yes, pero wala ako niyan, 16%. At saka yung mga walang pake, 4%. Okay, so umpisahan natin. Ano ba ang REIT? So ang REIT stands for Real Estate Investment Trust. Ito ay isang stock corporation na na-establish principally for the purpose of owning income-generating real estate assets. No? Ito ay isang type ng investment instrument na nagbibigay ng return sa mga investors galing sa rental income or the underlying real estate assets. So, ito yung mga examples ng real estate assets sa REIT. No? Pwedeng apartment buildings yan, office buildings, medical facilities, hospitals, hotels, condominiums, resorts, highways, warehouses, shopping malls, railroads, airports, etc. No? So, in a nutshell, ano ba yung REIT? Ito ay isang example ng pooled investment vehicle where investors would come together, pinupool yung pera, at yung pera na yun ngayon ay ginagamit para mag-invest sa real estate, no? Katulad nung mga ibinigay nating examples na ito. So, mag-invest sa mga real estate assets na yan. Okay? And ang REIT din po ay nag-ooperate by pooling money raised from investors at yun na yung sabi ko sa inyo, no? Pwedeng from individuals as well as from institutions. It uses pooled capital to purchase real estate, often a large portfolio of properties. No? And instead na tayo ay mag-invest in several listed companies, it invests in income-generating real estate assets. Ang REITs naman, nag-earn ito ng dividend. Actually, ito yung pinakahabol ko dito. Nag-earn siya ng dividend at ang dividend niya ay may tax na 10% for individuals at saka 0% naman kapag for corporations. So kaya mag-establish na kayo ng inyong one-person corporation. Tapos gamitin niyo para mag-invest sa REIT para walang tax. Okay. So, compare lang natin yung REIT at saka yung mutual fund. Kasi ang mutual fund ay isa ring katulad ng REIT na ito ay pooled investment din siya. So itong itong REIT ay isang form of corporation katulad ng mutual fund. So pareho silang corporation, ano? Tapos pareho din silang nagpo-pool ng funds from investors, okay? Yan yung REIT at saka mutual fund. Tapos pareho ding stocks yung ownership dun sa REIT at saka sa mutual fund. Ang value nito ay nakabase sa stock price, no, sa REIT. Ito namang sa mutual fund ay nakabase sa net asset value per stock. Ang valuation ng REIT ay real time, samantalang sa mutual fund ito ay nade-determine at the end of the trading day. Ang assets ng REIT ay real estate. Ang asset naman ng mutual funds ay stocks and fixed income securities primarily. So, pwede tayong bumili ng REIT sa stock exchange at sa mutual fund naman, tayo ay pwedeng bumili ng stocks mula sa mutual fund company mismo. Ang REIT ay naibebenta sa Philippine Stock Exchange at ang mutual fund naman ay nabebenta balik, no, papunta sa mutual fund company. Okay. So, itong REIT at saka mutual fund na ito, no, meron tayong version niyan for you. Pero ipapakita natin mamaya, no. Ito yung historical performance ng REITs dito sa Pilipinas. So, ang naunang REIT na na-register ay itong A-REIT, no? Itong A-REIT, 2.85% siya. At yan ay noong 2020.
Okay? So kung titignan natin, 2020, ang inflation 2.4, ang MP2 6.2, ang stock market, nako, ayan, bagsak ng 9%. So pwede na rin, no? Okay na rin itong performance ng REIT kung tutuusin, no, diyan sa information natin na yan. Okay. Tapos, nung 2021, ayan, 3.13%, 1.4, 2.7, 1.1, no? Ang inflation naman natin, 4.46, and then negative 25% naman sa Philippine Stock Exchange. Okay? 2022, modest, no? Parang pumapalo na ng 3% to 7% ang REITs, no? Itong DDP MPR, itong Double Dragon, yung mataas noong 2022. At ang pinakamababa ay itong PRIT, yung Prime REIT, no? Ang inflation naman natin at that time ay mataas, nasa 5.2, ang MP2 7.03, at ang Philippine Stock Exchange ay negative 7.81. Okay? So, 2023, ayan, no, kung happy, no? Itong Philinvest REIT, no, na nasa 9.9%. At ang pinakamababa na nakikita natin dito ay ang Double Dragon, no, 5.21%, no. Pero nitong taon din na to, ang taas ng inflation natin at 6.6%. Ang MP2 consistent 7% pa rin, at ang stock exchange natin consistent, no, lugi na naman, 1.77%. And then dito namang 2024, last year, ano, mas nag-stabilize na yung dividend rates coming from REIT kasi mababa yung stock market natin, kaya mataas yung rate ng dividend, no? So 5.34% ang dividend rate na lowest na nakikita natin, at ang highest naman ay 9.05 galing sa Vista REIT. Nako, pero nako, ito kasi mga senador ang may-ari nito kaya hindi ko masyadong gusto, no? Ang inflation naman natin last year nasa 3.2% at ang Pag-ibig MP2 nasa 7%. Ang Philippine Stock Exchange naman natin ay tumaas ng napakababang 1.21%. Okay. So taking a look at this performance, given the 2023 and 2024 performance, actually even 2022, no, pwede na nating isali yung 2022. Decente naman yung dividend na naipapakita ng REIT, no? And this is because mababa yung stock market. Kapag po tumaas ang stock market at tumaas ang value ng mga shares ng mga REITs na ito, for sure, bababa as a percentage yung returns na makukuha natin. So ano yung message dyan? Kung meron po kayong extrang pera, I suggest na pang-diversify ng inyong portfolio, magdagdag ng investment dito sa REITs natin. Actually, ang inaabangan ko sana ay magkaroon ng index ng REIT Kasi ngayon, wala akong nakikitang index based sa REIT, no? Kaya kailangan mong mag-invest isa-isa sa mga REITs na ito sa Pilipinas. Okay? And if you take a look at it, yung inflation rate natin, no, ay most of the time mas mababa yung inflation rate natin than the performance of the REITs. So that is good news to us. But what's even better is pag tinignan natin, mas consistent na nagbibigay ng mataas na dividend ang Pag-ibig MP2, no? At kung titignan natin diyan, yung Pag-ibig MP2 natin, yung inilagay nating pera, hindi po yan mababawasan. Unlike sa REIT, na kapag mababa ang market tapos nabili mo yung stock nila na mahal, then double whammy yun sa'yo, no? Kasi, hindi man double whammy. Negative yung impact niyan sa iyo dahil nababawasan yung capital mo. Okay? At kailangan pa ba nating pag-usapan ito, ang ating stock market, no, na walang kalutay-lutay, walang kabuhay-buhay. Kaya, lumayo po tayo
diyan sa stock picking, diyan sa stock market. Okay? So, yaan yung natin, no? Yaan yung historical performance ng REITs natin. Okay. Actually, dito naman tayo sa sa SEDP, meron tayong equivalent niyan in some way, no, na pagtingin natin diyan sa REITs, pero pang lokal para sa level natin at para sa kitang-kita natin. So, ang SEDP po ay may portfolio ng mga real estate investments. Ito po ay sa Sampaloc, Ito po yung Marzan 1 at saka Marzan 2 na buildings natin. Ito naman po yung Rosario, no? It is a 6-unit commercial building sa Agusan del Sur. Ito naman po ay sa Sampaloc, no, yung sa Marzan natin. And meron din po tayong sa Mandela, no, sa Quirino province. Okay? So, yaan yung portfolio natin. At kapag i-compare natin yan doon sa dividend rates, no, doon kanina, makikita natin na mas consistent, no? At mas consistent yung rates na nakukuha. For example, sa Marzan 1, 5%, 5.8, 6.2, 6.38%, no? Yan yung Marzan 1. Tapos itong Marzan 1A ay 5.97%. Marzan 2, 4.76, 5.42, and then 5.22%, no? Marzan 2A ay 4.88%, no? Sa Mandela 1, pag titignan ninyo, 5.8, 7.56, 7.56, and then 7.72%. Yung Mandela 1A, 7.24%. Yung Rosario, 6.48, 7.29, and then 6.79. So kung titignan natin, itong performance natin ay mas consistent siya at paakyat. Bakit? Bakit ganun? Kasi ang mode of ownership natin dito or participation natin dito ay hindi nagpa-fluctuate katulad sa REITs na tinitrade, no? Pwedeng tumaas or bumaba yung value. Sa atin, pare-pareho siya. Yung namang renta na nakukuha natin doon sa mga properties na ito, no, ay tumataas naman yan every year. Kaya, i-expect po natin na yung earnings na makukuha natin per year ay tumataas din, no? And if we take a look at it, yung ating earnings, no, ay consistently na mas mataas than the inflation rate, no? Except for 2023 na medyo nahirapan, pero pag titignan ninyo ay malapit naman, kaya pa rin, no? And it is very near the performance of Pag-ibig MP2, no? Pero kung i-compare kasi natin yung Pag-ibig MP2 natin, 5 years kasi yan ang maturity nito. Sa atin, ang holding period ay 2 years lamang. Okay? So, paano natin i-compare yung REITs and mutual fund versus yung ating real estate joint venture savings, no, sa SEDP. So, yan yung yung real estate joint venture savings natin. So, kung sa REIT at saka sa mutual fund, corporations yan, no? Corporations yan. Tayo naman po sa SEDP ay kooperatiba. Ayan ha, so tayo ay kooperatiba. So pare-pareho naman tayo na nagpupool ng funds sa REIT at saka sa mutual fund from investors, pero tayo from member savers. Kasi kailangan pong maging miyembro tayo ng kooperatiba, no, ng SEDP Co-op, bago tayo makapag-participate doon sa mala REIT natin na sistema, which is what we call the real estate joint venture savings. Okay? Ang ownership dito ay stocks, tayo naman ay via joint venture savings, no? Ang value nito, no, ay nakabase sa stock price, sa NAV-PS, no, net asset value per share ng mutual fund tsaka ng REIT, pero tayo naman ay kung magkano yung isinave mo, yung value noong participation mo dito sa ating real estate joint venture savings, no? Okay, nawala siya, okay? And then, yung assets natin dito, no? Real estate sa REIT, stocks and securities sa mutual fund, real estate din naman sa ating joint venture savings, okay?
And then, paano tayo bibili? So we purchase sa REIT at saka sa mutual fund through the stock exchange or the mutual fund. Tayo naman, sa SEDPI Co-op, you have to deposit your savings doon sa SEDPI Co-op to be able to participate. And then selling, you have to withdraw it, no, from your savings in the SEDPI Co-op. No? So dito kasi ay ang buying at ang selling ay through the stock exchange or through the mutual fund, kung REIT at saka sa mutual fund yan. So nagmi-mirror siya, pero small scale, no? At hindi tayo yung mga magnate na yan, ano? So, yun, if we compare the performance or the average rate, no, ng REITs in the Philippines at saka yung SEDPI average natin, ano, ay lumalaban naman po yung ating performance compared sa REITs, no? Ito po ay i-emphasize ko lang na net of taxes yung ating kino-compare kasi yun pong dividend na binibigay natin sa savings sa SEDPI Co-op Real Estate Joint Venture Savings ay tax-free dahil tayo po ay nasa kooperatiba, no? And so both, if you take a look at it, no, yung REIT at saka yung SEDPI average, it maganda ito to preserve your capital kasi kayang-kaya niyang i-beat yung inflation. And if you take a look at it also, it is at par with Pag-ibig MP2. Oh, ayan, no? At saka, kaya ako talaga hindi ko gusto itong stock market kasi tignan nyo naman, 4 na taon na negative. Tapos yung 1.21% na increase ng stock exchange natin ay halos hindi mo maramdaman, yung 1.21 na yan. Kaya iwas po tayo sa stock market. Okay? So, yan. Kung gusto ninyong mag-participate, i-explain lang muna natin, no? Ano ba yung Real Estate Joint Venture Savings ng SEDPI? It provides affordable and decent housing and business spaces to low-income households. Nagpi-provide tayo ng alternative investment to small social investors with capital preservation. So profit sharing po tayo dito. The rental income will be shared by joint venture savers based on their contribution. 100% ng net rental proceeds didistribute natin to investors after, of course, a management fee and the taxes, no? 15 to 20% naman yung ating property management fee depending on the real estate joint venture savings at may 7% tayong tax na binabayaran sa gobyerno. So, yung property management, we use that to market the property for rent, screening and selection, rent collection, maintenance, kasi meron talaga tayong tao doon na pinapasweldohan to really make sure that our tenants follow our rules at na-maintain yung kalidad ng ating property. It is also used to finance yung legal and financial keep natin at inspections and evictions. Tapos yung repairs din po, this is absorbed by the investors. Paghahati-hatian yan, no? At i-deduct from rental proceeds immediately when the repair is finished. So yung terms po natin dito, if you like to participate, this is only open to SEDPI Co-op members. 10,000 po ang minimum deposit and in multiples of 10,000. So yung next natin, so kung gusto mong mas malaki sa 10,000, in multiples of 10,000 yan. So pwedeng 10,000, 50, 20, 100,000, ganon. Hindi pwedeng 10,000, hindi pwedeng 17,000 kasi yung 7,000 ay hindi multiple ng 10,000. Ang maximum deposit po dyan ay 500,000 pesos lamang dahil hindi natin gusto na yung buong building ay bilhin ng or mag-participate ang iilan lamang, no? Kaya kailangan natin na ma-distribute 'yan. Quarterly po ang distribution natin ng payout, which is actually I think our main advantage over Pag-ibig MP2. Kasi sa Pag-ibig MP2, you can choose yearly payouts, no? Pero sa atin ay quarterly yung payouts. Another advantage natin ay 2 years lang yung ating holding period. Samantalang sa Pag-ibig MP2, ito ay 5 years. So pwede kang mag-pre-terminate pero matatanggalan ka ng dividendo. So sa atin naman ay 3% lang yung pre-termination fee natin. And of course,
SEDP still retains the ownership of the property at hindi po tayo nag-offer ha ng guarantee dito sa ating savings product na ito. Ayan ha. So, yan. Oh, sabi nga ni Maha, sabi ni Maha, wag na kayong mag-isip, sali na sa SEDP Real Estate Joint Venture. Legit at sulit. Ayan. Investor here since 2021, si Maha. Oo naman. Salamat sa iyong endorsement, Maha. Okay. Ayun. Ayan, sabi ni Asukan sa atin, paano daw ba magpa-member sa SEDP? Ayan ha, so sasagutin natin yan. So how to join SEDP Co-op? So meron lang tayong tatlong steps. So step 1, i-accept and sign natin yung terms and conditions. Number 2, bayaran natin yung share capital and membership fee. At number 3, create your SEDP Kasosyo online account. No? So yung step 1 natin, which is to accept the terms and conditions, scan nyo lang po yung QR code na yan or bisitahin ang bit.ly/sedpcoop.pmes para ma-undergo nyo yung online PMES and accept the terms and conditions. Step 2, bayaran natin yung membership fee and share capital, which is 1,100 pesos. So scan nyo lang po yung QR code natin or go to bit.ly/sedppay. And step 3 is to create your SEDP Kasosyo online account. Scan lang natin yung QR code or i-visit natin yung bit.ly/sedp-KSO. No? So membership is open to all Filipino citizens of legal age who believe in SEDP's mission to promote ethical, inclusive, and sustainable investing. Ang tanong sa akin dyan parati ay, Sir Vince, paano kung dual citizen na? Kung dual citizen ka, Filipino ka pa rin naman, di ba? So, pwede ka pa rin na magpa-member dun sa co-op natin. Ngayon, kung renounce mo yung Philippine citizenship mo tapos hindi mo pa na-acquire, hindi ka pa pwede. Kailangan reacquire mo muna yung Filipino citizenship to be able to join. Okay? So, meron lamang po tayong update sa Mandela 1 property natin, which is a 5-unit commercial building, yung joint venture savings natin dito. So, yung rental price increase for year 2024 ay makakredit po sa ating quarter 3 payout 2025. No? So, additional dividend will be reflected on that. And then, yung repair and repainting po natin will also be charged to the 2025 quarter 3 payout. So, investors will share for the repair services. No? Ito po yung repair and repainting natin. No? So, before, so yan yung mga pictures natin. Kasi ilang taon na rin siya. No? Parang 10 years na kaya kailangan na ng repair. So, ito po yung after na repaint na yung ating building. At ito naman po yung breakdown ng, video pala to. Okay, sige nga. Panoorin natin yung video. Ayan, okay. Ayan. So, makita natin yun na yung side ng building. Ngayon po rin lang po ito napapanood. So, hindi natin alam kung gaano siya katagal. Pero at least maayos na, no? And then, yan yung ito yung mga costs natin for the repairs and repainting. Okay? And then there will be a new one that we will, this is actually already open, no? Yung Lawag 1 natin. It's a real estate joint venture savings also. Ito ay sa Lawag, Ilocos Norte. So this will be a 16-unit residential apartment. Nasa 530 square meters po ito. At we already did the groundbreaking noong May 2025. At ang target completion natin ay sa April 2026. So yan po yung ating groundbreaking ceremony with our very best friend na si Sir Nes. Ayan. So ang projection natin dito per occupancy rate sa year 1 is from 6 to 7%. And sa year 5, kung 85% yung ating occupation rate, nasa 7.3% ang ating makukuhang rate at nasa 8.6 naman kapag 100%. Okay? So, yun. Again, how to join SEDP. 3 steps lamang po yan. Accept and sign the terms and conditions. Number 2, bayaran natin yung share capital and membership fee.
And number 3, create natin yung ating Sedti Kasosyo online account. So, ito po yung mga QR codes niyan and ang ating mga bit.ly or shorter URLs. Ito naman po yung para sa step 2 at ito naman yung para sa step 3 natin.